January 13, 2022, Manila Arena, Santa Ana, Manila. Isang gabi ng sabong. 10 lalaki, pawang may kanya-kanyang pangarap, pamilya at responsibilidad ang pumasok sa arena. Pero ni isa sa kanila, hindi na muling umuwi. Isang van, isang convoy, isang biglaang pagkawala. At sa mga susunod na buwan, madadagdagan pa sila. 1, 2, 3, hanggang umabot sa 34. Ilang taon ang lumipas at sa isang di inaasahang pahayag, isang lalaki ang lumantad. Bitbit niya ang mga pangalan, ang mga lugar at ang nakagigimbal na lihim sa ilalim ng tubig. Ngunit bakit sila kinuha? Ano ang koneksyon ng sabong sa sistematikong pagkawala ng mga buhay? At higit sa lahat, sino ang tunay na nagutos? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. August 30, 2021, San Pablo, Laguna. Mainit ang hapon. Tahimik ang paligid ng isang pribadong subdivision sa San Pablo, Laguna. Ang ingay ng mga batang naglalaro sa labas ay biglang naputol nang pumarada ang 3 SUV sa harap ng bahay ng kilalang isabong master agent na si Ricardo Jonjon Lasco. May 6 na lalaking bumaba, naka-body vest, may patch na NBI, may dalang mga papel. Mukhang formal ang kilos, pero may mali sa pakiramdam ng kapitbahay. Hindi naman to normal. Bakit parang walang koordinasyon? Bulong ng isang matandang nakasilip mula sa bintana. Makalipas ang ilang sandali, sinugod ng grupo ang loob ng bahay ni Jonjon. May dala silang sandata. Hawak ang papel na pinipilit ipakitang search warrant daw. Hawak ng isa sa kanila ang cellphone habang nagsushoot ng video na tila parte ng scripted operation. Si Jonjon ay agad pinadapa sa sahig. Narinig ng buong bahay ang sigaw ng kanyang asawa. Ano to? Wala naman kayong pinakitang search warrant. Anong kasalanan niya? Pero walang sumagot. Isa sa mga lalaking armado ang lumapit sa kanya. Sasama lang si Sir sa presinto. Standard na tanong lang ito. Huwag kang mag-alala, ma'am. Nagtama ang tingin nila ni Jonjon. Tahimik ang kanyang mata, puno ng takot, pero parang nagpapahiwatig ng, patawarin mo ako kung di na ako makakauwi. Dinala siya sa isang puting van. Walang plaka. Bago pa man maisara ang pinto ng sasakyan, narinig pa ng asawa niya ang huling salita ng asawa. Huwag kang magpanik. Aayusin ko ito. Pero hindi na siya bumalik. Mula noon, parang na-evaporate ang pangalan ni Ricardo Lasco sa mundo. Kinabukasan, pumunta ang kanyang pamilya sa opisina ng National Bureau of Investigation o NBI sa Manila. Buo ang loob nilang hingin ang paliwanag. Sir, may operasyon po ba kayo sa San Pablo kahapon? Dinampot po ng mga taong naka-NBI uniform ang asawa ko, tanong ng asawa. Pero ang sagot ng opisyal ay mas lalong nagpanerbiyos sa kanila. Wala kaming ganong operasyon. Walang nakalistang search warrant para sa lugar na yan kahapon. Parang bumagsak ang mundo ng pamilya ni Jonjon. Ang akala nilang ligtas na standard questioning ay naging simula pala ng isang masalimuot na serye ng krimen. Sa loob ng susunod na linggo, nagsimula ng magtanungan ang mga kakilala sa mundo ng sabong online. Si Jonjon kasi, hindi lang basta-basta player. Isa siya sa mga mataas ang hawak sa sistema ng pustahan. Agent na tagakuha ng mga malalaking taya mula sa iba't ibang probinsya. May kaalaman siya sa mga galawan sa loob. Ang mga chismis ay nagsimulang kumalat. May tinakbong pera raw. O baka insider ng ibang grupo. Baka may kalaban sa pustahan. Yung natalo ng milyon-milyon. Pero walang matibay na basihan. Wala ring pahiwatig kung nasaan siya. Wala ni text, ni tawag, ni ransom demand. Nagsimula nang magtanong ang kanyang ama sa media. Isang gabi, lumabas sa local news ang panawagan. Kung sino man po ang kumuha sa anak ko, sana po makipag-ugnayan kayo. Wala po siyang ginagawang masama. Isa lang po siyang ordinaryong tao na gusto ng tahimik na buhay. Pero wala pa ring sagot. Samantala, sa isang sulok ng Laguna, may lalaking nakaupo sa kubo malapit sa isang poultry farm. Naka-face mask, naninigarilyo. Hindi siya nagsasalita. Sa bulsa ng kanyang jacket, may nakatuping papel, kopya ng listahan ng mga target. Pangatlo sa listahan, Lasco Ricardo. Hindi niya alam, pero sa mga darating na buwan, ang papel na iyon ang magiging simula ng isang kadena ng pagkawala. Isa pa lang ito sa magiging 34. At sa oras na iyon, walang sino man ang may ideya na ang tahimik na pagdukot na iyon
ang magiging trigger sa isa sa mga pinakamalaking kaso ng desaparesido sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. January 5 to 13, 2022, sa Lipa, Batangas and Manila Arena. Lumipas ang 4 na buwan matapos namatay si Ricardo Lasco. Tahimik pa rin ang kaso. Walang kasong naisampa, walang pinangalan ng sospek. Ngunit ang katahimikang iyon ay parang bagyong paparating. Dahil sa January ng 2022, nagsimula ang sunod-sunod na pagkawala ng mga sabonghero. Hindi na ito isolated case, isa na itong pattern. January 5, 2022, sa Lipa, Batangas. Nagising si Nanay Letty, ina ni Jeffrey Depano, sa hindi inaasahang tahimik na umaga. Karaniwan, kahit madaling araw, si Jeffrey ay nagpaparamdam sa text, lalo na kapag galing sa sabong. Pero ngayong araw na to, wala. Ma, malaki ang pusta ngayon. Malinis ang laban. Yan ang huling text niya noong gabi. Kasama si Nomer Depano, ang kanyang kapatid, na kilala rin sa mga sabungan sa Batangas. Pareho silang sumali sa isang exclusive na sabong event sa Lipa. Huling nakita silang papasok sa arena bandang alas 9 ng gabi. Kinabukasan, natagpuan ang kanilang white van sa isang liblib na kalsada sa San Miguel, Bulacan. Halos 100 kilometer ang layo mula sa sabungan. Bukas ang likod. Sa loob, may naiwan na jacket, tsinelas at wallet. Pero walang bakas ni Jeffrey o Nomer. Napaupo sa bangketa si Letty. Kinuyom ang dibdib habang sinisilip ang loob ng van. Anong ginawa niyo sa mga anak ko? Mahina niyang sabi habang nanginginig ang kamay. January 6, 2022, sa Bulacan. Hindi pa man nakakabawi ang pamilya Depano, 3 sabonghero na naman ang nawawala. Mula pa sa Plaridel, Bulacan, sina Edgar Malaka, Alexander Alex Quijano at Arnel Atong Sakdalan. Nakasama rin sila sa parehong sabong sa Lipa. Hindi na rin nakauwi. Si Alex ay kilala sa sabungan bilang marunong tumaya. Pero ang mas kilala pa, malapit siya sa isang financier na tumaya ng 30 milyong piso sa event na yon. Ayon sa insiders, may malakas na kutob ang financier na nadaya siya. Lalo't lahat ng prediction ng grupo ni Alex, tumama, parang scripted. Sa huling tawag ni Atong sa kanyang asawa, bandang 10:30 ng gabi, may kakaibang tono sa boses niya. Mahal, tapos na ang laban. Uuwi na ako, pero parang may sumusunod. Bakit? Sinong kasama mo? Wala na. Wala na akong kasama. January 13, 2022, sa Manila Arena, Santa Ana, Manila. 10 sabongero ang nawala pagkatapos ng isang malaking derby sa Manila Arena. Lahat sila ay kilalang pangalan sa sabong circuit, mga agent, runner at financier. Ang iba ay may dalang malalaking halaga ng pera. Ayon sa witness, bandang alas 2 ng madaling araw, nakita silang magkakasama papasok sa isang van na kulay silver. May kasunod pang FX, walang kaduda-duda sa una. Marami naman talagang nagpapasundo sa van kapag tapos na ang sabong. Pero may nagtatakang security guard na nakakita ng kakaiba. Yung mga sumakay, parang ayaw pa umalis. Parang may kinakaladkad. Kinabukasan, walang ni isa sa kanila ang nakarating sa bahay. Lahat ng tawag, dead. Lahat ng cellphone, hindi na aktibo. Para silang naglaho, sabay-sabay. Sa magkakaibang probinsya, may iisang eksena. Umiiyak na mga ina, asawang walang alam kung paano ipapaliwanag sa anak kung nasaan ang tatay. Si Aling Carmen, ina ni Edgar Malaka, halos hindi na kumain. Dala-dala niya araw-araw ang litrato ng anak sa barangay hall. Umaasang may sasagot sa tanong, bakit sabonghero lang ang anak ko? Dinukot pa. Hindi ba't laro lang ang sabong? O may mas malalim pa dyan? Hindi nila alam, may mga mata palang nakamasid sa bawat kilos ng mga taong ito. Mga taong may direktang access sa security ng mga arena. Mga taong bahagi ng mas malaking galaw. 3 insidente, 3 lugar, 16 na katao. Lahat ay sabongero o may koneksyon sa sabong. Huling nakita sa sabungan. Walang ransom demand. Dinukot ng tahimik at sabay-sabay. Lahat pawang nawawala hanggang ngayon. Nagsimula ng gumulong ang hinala na may grupo sa likod nito. Organisado, may resources, at higit sa lahat, may motibo. Ang sabong na dating libangan naging sentro ng isang krimen at unti-unting lumalabas ang teorya. Hindi ito basta simpleng agawan ng pusta. Isa itong internal na ganti. Isang sistema ng paglilinis ng dirty player sa sabungan. February 2022, DOJ, Senado at media. Hindi na kayang itikom ng katahimikan ang mga tanong.
16 na sabongero ang nawawala sa loob lang ng 2 linggo. Nadagdagan pa ito ng iba't ibang ulat mula sa Pampanga, Laguna at Cavite. Pawang mga sabongero rin, pawang bigla ang nawala. Sa loob ng ilang araw, umabot sa 34 ang opisyal na bilang ng nawawalang sabongero mula August 2021 hanggang January 2022. At dito na nagsimulang gumalaw ang publiko, hindi na para lamang magtanong, kundi para maghanap ng hustisya. February 7, 2022, Mendiola, Manila. Nagtipon-tipon ang mga kaanak ng 18 sa mga nawawala. May dalang mga placard, suot ang puting shirt na may litrato ng kanilang mahal sa buhay. Maraming umiyak, may tahimik na nakatingin lang sa Malacanang mula sa kalsada. Si Liza Quijano, asawa ni Alexander, ay nagsalita sa media. Hindi kami nagagalit sa sabong. Ang galit namin ay sa sistemang pumapayag na mawala ang isang tao na parang bula. Pati anak namin, naghahanap ng ama niya. Sa gitna ng mainit na araw, may batang humawak sa mikropono ng isang reporter. Mama, nasaan si Papa? Walang nakasagot. Tahimik ang paligid. February 10, 2022, Department of Justice, nakasaad sa memo ni Justice Secretary Menardo Guevara ang malinaw na utos. Activate full investigation into all reported disappearances connected to cockfighting. NBI coordinate with PNP and CIDG. Binuo ang isang interagency task force. Pati ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ay pinatawag dahil may ilang lisensyadong e-sabong platforms na napasama sa mga iniimbestigahan. Nang tanungin ng media kung posible bang may sindikatong kasangkot, sagot ni Guevara, hindi kami nagsasara ng posibilidad. Pero kung may pattern at paulit-ulit, hindi ito gawa ng mga ordinaryong kriminal lang. February 17, 2022, Senado pinamunuan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang Senate hearing kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Sa harap ng mga senador, ipinakita ang timeline, CCTV footage ng Manila Arena at mga pangalan ng nawawala. Puno ang session hall ng mga kamag-anak na tahimik lang na nakaupo, umaasang may maririnig na balita. Isa-isang tinanong ni Bato ang mga opisyal, bakit hindi alam ng PNP kung nasaan ang mga taong ito? Bakit hindi pa rin na-develop ang leads after so many weeks? Anong ginagawa ng PAGCOR kung ang mga operator ay konektado sa pagkawala? Tahimik ang mga opisyal sa umpisa. Pero kalaunan, nagsimula ng magpasa ng impormasyon ang CIDG. May mga tinitingnang security personnel sa ilang arena. May mga cellphone signals na nagtagpo sa mga oras ng pagkawala. Lahat po ng ito ay under validation, sabi ni CIDG Colonel Jean Fajardo. Nagpasa ng resolusyon si Bato. Ipasuspindi muna ang lahat ng isabong operations sa bansa habang tuloy ang investigasyon. February 21, 2022, Commission on Human Rights. Isang prayer vigil ang isinagawa ng mga pamilya ng biktima sa harap ng tanggapan ng CHR. May mga kandila, may mga rosaryo, may mga sulat kamay na panawagan. Patawarin nyo kaming di namin kayo nailigtas. Kay tagal ka naming hinintay. Bumalik ka na. Lumapit ang isang commissioner sa kanila at nangakong, kami po sa CHR ay maglalabas ng advisory. Human rights violation ito sapagkat hindi lang buhay ang nawala, pati dignidad. February 28, 2022, Media Explosion. Sa primetime news, inere ng isang national news network ang documentary-style expose. Sa likod ng sabungan, ang nawawalang 34. Ipinakita roon ang CCTV sa Manila Arena, kung saan lumabas ang silver van at FX. Ipinakita rin ang statement ng isang guard na nagsabing hindi sila pinapasok ng NBI kahit may sinasabing operasyon. Nagpasa ng 6 na milyong pisong reward ang DOJ para sa impormasyon ukol sa mga nawawala at sino mang may nalalaman sa nangyari sa kanila. Sa huling bahagi ng dokumentaryo, narinig ang boses ng isang ama ng biktima. Kahit abo, kahit buto, kahit brief lang ng anak ko, ibalik nyo. Unti-unting nakabuo ng larawan ang publiko. Hindi ito simpleng kaso ng kidnapping. Hindi ito random. Organisado, may sistema, may motibo. October to December 2022, pagkilala sa mga sospek, composite sketches at unang kasong isinampa. Habang tumitindi ang pressure mula sa media at mga pamilya, patuloy ang paghahanap ng Department of Justice, NBI at CIDG ng anumang posibleng lead.
Marami na silang tiningnan, CCTVs, cellphone signals, listahan ng tauhan ng sabungan at mga hindi maipaliwanag na kilos ng ilang empleyado ng Manila Arena. At noong October 2022, sa wakas, may naamoy silang butil ng katotohanan at nagsimula ito sa isang maliliit na detalye, cellphone signal. October 8, 2022, signal sa gitna ng katahimikan. 2 buwan ng tracing ng technical unit ng CIDG ang mga IMEI numbers ng ilang nawawalang sabungero. Wala silang nakuha sa loob ng lungsod, parang ni-reset o tinapon ang mga telepono. Ngunit sa isang pagkakataon, may nag-register na signal. Sa isang poultry farm sa Laguna, agad pinuntahan ng mga tauhan ng NBI ang lugar. Sa unang tingin, ordinaryo ito. May mga manok, may caretaker, may bantay. Tahimik. Pero may isang lalaking tahimik sa isang sulok. Hindi lumalapit, hindi rin umiimik. Ang pangalan niya sa logbook ng farm ay Roberto Matiliano Jr. Pero sa investigasyon, kabilang siya sa mga security guard ng Manila Arena noong gabing mawala ang 10 sabungero. Kinabukasan, naglabas ng composite sketch ang CIDG batay sa paglalarawan ng isang witness na hindi pinangalanan. Ang sabi ng testigo, may sumalubong sa van, hindi uniformed police, pero pamilyar sa arena. Isa sa kanila, matangkad, maitim, at may peklat sa kaliwang kilay. Pinagmatch ito ng PNP sa listahan ng security personnel ng Manila Arena. Tumugma ito sa profile ni Virgilio Bayog, isa sa 6 na gwardyang naka-duty noong January 13. Ayon sa NBI, may mga inconsistency sa sinumpaang statement ng mga tauhan sa arena. Sinasabi nilang normal ang gabi, pero may ibang nagsabing nagkaroon ng inspection mula sa NBI. Nang tinanong kung sinong NBI agent, walang makapagbigay ng pangalan. November 2022, paglala ng sirkulasyon ng impormasyon. Habang patuloy ang investigasyon, may isang netizen ang nagpost sa Facebook ng larawan ng isang bangkay na animoy lumutang sa lawa. Sinasabi nitong isa ito sa mga nawawalang sabungero. Agad itong nag-viral. Ngunit ayon sa forensic team ng PNP, walang kaugnayan ang katawan sa kaso. Isa itong biktima ng pagkalunod at hindi nagtugma sa anuman sa mga DNA ng pamilya ng sabungero. Mahirap kapag nagkakaroon ng misinformation. Mas lalo lang nasasaktan ang mga pamilya, pahayag ni Colonel John Fajardo ng PNP. Kaya lalo pang pinagbuti ng CIDG ang internal tracing. Nakatuon na sila ngayon sa security team ng Arena. 6 na pangalan ang binantayan. December 19, 2022, unang formal na kaso. Sa presinto ng San Pedro, Laguna, formal nang isinampa ng DOJ ang kaso laban sa 3 dating pulis. Hindi lang basta ordinaryong pulis, kundi mga dating nakatalaga sa Calabarzon na sinasabing sangkot sa pagkidnap kay Ricardo Lasco, ang unang biktima. Ayon sa ebidensya, pinasok ng mga sospek ang bahay ni Lasco na may pekeng search warrant. Pinasakay siya sa van at kinuha pati gamit gaya ng relo, phone at ATM. Na-withdrawhan pa ng halos 100,000 pesos ang account niya matapos ang pagkawala. Ang tawag ng DOJ dito, robbery with kidnapping and serious illegal detention. Ito ang kauna-unahang opisyal na kasong isinampa laban sa sinumang sospek na may kaugnayan sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sa isang press conference ng DOJ at PNP, ipinangalan na sa publiko ang 6 na security guard ng Manila Arena na itinuturong may kinalaman sa pagkawala ng 10 sabungero noong January 13. Ang mga pangalan, Julie Patidongan, Glier Codilla, Mark Carlos Zabala, Virgilio Bayog, John Ray Consolacion, Roberto Matiliano Jr. Tinagurian silang The Black Six, hindi dahil sa kulay ng balat, kundi dahil sa tila itim na lihim ng pagkakawala ng mga biktima. Naglabas ng 6 na milyong pisong reward ang DOJ para sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ng alinman sa 6. Lumutang na rin ang pangalan ng isa sa kanila, si alias Totoy, bilang posibleng susi sa mas malalim na katotohanan. May nakita ako, bulong ng lihim. Sa isang confidential tip na napatay ng PNP, may lalaking nagpakilalang dating bantay ng sabungan ang nagsabing, "Alam ko kung sino ang dumampot sa mga yon. Hindi ko sinasabi dati kasi baka ako naman ang mawala." Wala pa siyang lakas ng loob noon. Pero ang testimonya niyang iyon ang magiging simula ng pagbabago. Sa mga susunod na buwan, ang lalaking iyon, si alias Totoy, ay lalantad. At ang ilalabas niyang kwento ay higit pa sa inaasahan ng sinuman. February 2023, June 2025, alias Totoy, mga banta at konsensyang kumakatok.
Mula sa pagkakabunyag ng 6 na pangalan noong December 2022, isang malaking katanungan ang bumalot sa mga pamilya ng biktima. Nasaan ang mga gwardyang ito? Lahat ng warrant of arrest ay inilabas. Lahat ay ipinailalim sa manhunt, pero tila nawala rin sila, parang mga asong tinanggalan ng kadena at pinatakas ng amo. February 13, 2023, pagtakas at paminsan-minsang paglitaw. Ayon sa ulat ng PNP, 2 sa 6 na guard ay huling na trace sa North Luzon. Ang isa raw ay nagtago bilang driver sa Isabela. Ang isa pa umano'y nakita sa isang sabungan sa Ilocos na nagpanggap na handler. Pero sa bawat attempt na sila'y hulihin, laging nauunahan ang mga otoridad. Tila may umaalalay sa kanilang pag-iwas. Si alias Totoy, kilala ng mga kasamahan bilang tahimik, may prinsipyo, pero may mga bagay na hindi niya kayang tiisin. Siya ang isa sa mga gwardyang nawawala matapos ang January 13 incident. Ngunit hindi katulad ng 5, iba ang kinikilos ni Totoy. Hindi siya tumatagal sa isang lugar. Ayaw niya ng matagal na kausap. Laging may suot na sombrero. At higit sa lahat, bitbit niya ang bigat ng isang lihim na hindi niya nakayang itago. March 2023, banta at bagabag. Isang araw sa isang mumurahing lodging house sa Nueva Ecija, natanggap ni Totoy ang isang sulat. Walang pangalan, walang sender. Isa lang ang laman. Tahimik ka na lang. Baka pati pamilya mo mawala rin. Kasunod nito, may tumambang umano sa kanyang kapatid habang pauwi mula sa trabaho. Hindi sinaktan, pero tinapik sa balikat ng isang lalaking nakaitim. Sabi raw ng lalaki, sabihin mo sa kuya mo, may utang pa siya. Nang gabing iyon, hindi na nakatulog si Totoy. Sa maliit na mesa ng kwarto, isinulat niya ang mga salitang ilang beses na niyang pinangarap na masabi. Hindi ko sila pinatay, pero ako ang nag-abot. Ako ang nagbitaw ng pinto. Ako ang dahilan bakit hindi sila umuwi. April 2024, unang pagtangkang magpahiwatig. Sa pamamagitan ng isang kaibigan na dating security aide ng sabungan, ipinaabot ni Totoy ang intensyon niyang makipag-ugnayan sa DOJ. Ayaw niyang lumantad sa media. Gusto lang niya ng pagkakataon na mapakinggan, maprotektahan at makatulong. Ngunit sa kabila ng pagsubok na magpadala ng lihim na mensahe sa ahensya, bigla na lang itong tumigil. Ayon sa source, may tumawag kay Totoy. Hindi kilala ang numero pero alam ang buong pangalan niya pati eskwelahan ng anak. Sa panahong ito, umalis siya ng Luzon at nagtago sa Visayas. Nakitira sa isang lumang parokya, nagkunwaring volunteer staff. Pero gabi-gabi, ginigising pa rin siya ng tanong sa isip. Tama ba itong pananahimik ko? Tatahimik ako. Pero paano kung anak ko naman ang mawala? June 2025, ang huling desisyon. 3 taon mula nang huling makita ang 34 na sabungero. Isang araw, bigla na lang siyang tumawag sa isang kilalang radar journalist. Hindi binanggit ang pangalan niya, tahimik lang sa kabilang linya. At pagkatapos ng ilang segundo, gusto kong magsalita. Dito na nagsimula ang paglapat ng mga pyesa. Isinama siya sa ilalim ng protective custody ng DOJ. Hindi agad isiniwalat sa media ang kanyang pagkakakilanlan, pero agad na kumalat ang bulong-bulungan. May isa sa 6 na gwardya ang gustong magsiwalat ng katotohanan. Sa isang closed-door interview ng DOJ, sinabi ni Totoy ang mga salitang hindi kailanman narinig mula sa sino man sa mga sangkot. Hindi ko na kaya. Araw-araw, mukha nila ang lumilitaw sa panaginip ko. Hindi ko sila pinatay, pero ako ang naghatid. Ikinuwento niya ang buong proseso. Paano siya tumanggap ng utos mula sa isang handler na malapit sa operator ng sabungan. May listahan daw, may pangalan, may target. Ang utos ay i-screen ang mga players, i-trace ang may suspicious betting pattern at ipasa sa ibang grupo para i-interrogate. Pero anong klaseng interrogation? Nang una, akala ko kukunin lang, kakausapin. Pero nung na-turn over ko na yung una, tumawag sila sa akin after 3 days. Sabi nila, okay na ito, tulog na. Ipinakilala ni Totoy sa DOJ ang terminong ginamit ng grupo, soft kill. Isang paraan ng pagpatay na walang putok, walang sigaw. Gamit ang wire o tie wire, sinasakal ang biktima hanggang mawalan ng malay. Minsan, hindi agad namamatay. Nilalagay sa sako, binibigyan ng buhangin bilang pabigat, saka itinatapon sa tubig. At ang pinaka nakakagimbal, sa lawa ng Taal nila itinatapon. Doon mismo, sinabi ni Totoy na sa bandang kalagitnaan ng lawa, may sadyang spot na ginagamit sa disposal ng bangkay.
Ibinaba sa bangka ang sako-sakong may laman. Ibinabaon ito sa ilalim ng tubig, sa lugar na hindi kayang abutin ng ordinaryong diver. Kasama ang ilang drug lord. Sa gitna ng kanyang kwento, nabanggit ni Totoy na hindi lang sa bungero ang itinapon sa Taal. May dalawa akong na-turnover na hindi sa bungero. Mukhang mga big time. Sabi ng kontak ko, galing daw sa grupo ng droga. Hindi ko na tinanong. Lumilinaw na ang larawan. May koneksyon ng grupo hindi lang sa sabong, kundi pati sa illegal drug trade at underground criminal network. Isa itong mas malawak na sistemang ang tanong ay hindi lang sino ang biktima, kundi sino ang tunay na nag-uutos. Habang isinusulat ang transcript ng kanyang testimonya, sinabi ni Totoy sa isang DOJ officer, "Ayoko ng immunity, ayoko ng bayad, gusto ko lang matapos ito. Kung dapat akong makulong, tatanggapin ko, pero sana maisama nyo sa paghahanap ang bangkay nila." Dito, unang nabanggit ng DOJ ang posibleng pag-apply kay Totoy sa Witness Protection Program. Ngunit sa huli, ang sinabi ni Justice Secretary Boying Rimula, ang mahalaga ngayon ay maisalba natin ang natitirang katotohanan. At sa harap ng mga press noong June 18, 2025, sinabi ni Rimula, kung totoo ang sinasabi niya, sisirin natin ang lawa. Hindi para lang sa mga bangkay, kundi para sa katarungan. Sa unang pagkakataon, mayroon ng malinaw na lokasyon, may eksaktong bilang, may pangalan ng mga taong sangkot, may pattern ng pamamaslang, at higit sa lahat, may saksi. Ang tanong na lang ngayon, kaya pa ba silang iligtas kahit sa alaala? O ang Taal Lake ay magiging permanenteng libingan ng isang sistemang pinabayaan ng batas?